Basahin po natin, actually topical po tayo, pero basa lang tayo ng isang passage po muna. Na makikita natin na yung passage na yun nakasentro din po sa mga iba't ibang passages na papag-aaralan po natin. So, basahin po natin yung unang passage po natin, John chapter 13, verse 34 to 35. John chapter 13, verse 34 to 35 po. Wala po ba dyan yung passage po? Nasa preachers po, nilagay ko kahapon po. Okay po. Sige po. Okay po. So yan po yung una pong passage po natin. Basahin po natin ang John chapter 13, verse 34 to 35. At sabi po dito, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Verse 35, sa pamamagitan nito ay maikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Okay. Tayo po ay manalangin sandali, mga kapatid. Let's pray. Hingi po tayong gabay sa Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa wonderful truths ng salita mo, O Diyos, regarding sa love one another passages, Panginoon. Nagre-remind po sa amin, Lord, yung dahilan kung bakit ba namin kailangan umibig sa bawat isa, sapagkat Ikaw po, O Diyos, ay nagpakita, nag-demonstrate kung paano umibig at isang kahihiyan sa amin bilang mga mananampalataya. Kung hindi namin napapaimalas po to sa isa't isa. Gabayan niyo po kami, simula sa preacher na ito, help me na maituro po to ng maayos at mabuti at ma-apply din po. At sa mga kapatid po namin na maikinig dito at sa online, help them na magkaroon ng humble heart din po to accept your word and become a doer of your word. And help me na ipangaral ko po ito ng buong compassion because your word is worthy of our excitement, Lord. In Jesus' name, amen. Okay po. Yung PowerPoint din po, sir, nandyan din po. Thank you. Okay po, so, napansin mo ba na may mga tao na iniisip na ang pagpapakita ng pagmamahal o kabutihan sa isang tao ay tanda ng kahinaan? Alam niyo po, merong malinaw na halimbawa mula sa science, sa history, noong 1800s po ito, no? 1800s. Meron daw pong mga tao na may-ari ng pabrika at mga pinuno sa industriya na ang paniniwala nila kapag ikaw ay nagpapakita ng kahabagan, pagmamahal sa iyong kapwa, ay mahina kang tao. Diba? Anong ginagawa? Bakit ganun po sila? Meron pong ginawa yung mga pinuno na yon, no? Meron silang mga manggagawa, trabahador. Pinipilit na magtrabaho ng mahabang oras. Minsan ay 12 hanggang 16 hours na bawat araw. At anong binibigay na sahod? Sobrang baba lang. Diba? At pati yung mga bata, diba, ay hindi nakaligtas. Pati bata pinagtatrabaho. Diba? Kapag bata ka, parang hindi mo na dapat, hindi pa kaya ng physical body mo. Pero kahit mga bata, hindi nakaligtas. So, syempre, bilang trabahador, lalapit ka sa boss mo, di ba? Sir, ba't naman po ganyan yung ginagawa niyo po sa amin? Nakiusap yung mga trabahador na, pwede ba bigyan kami ng patas na sahod? Di ba? Patas na trato. Pero yung boss na yon, sabi niya, ay hindi pwede. Napakahina mo naman. Ba't ka humihingi sa akin ng raise? Di ba, trabahador ka lang, magtrabaho ka. Ha? So, ang nangyari po yun nung Homestead Strike noong 1892, no? At nangyari po doon dahil yung mga tao nagkaroon ng tawag dito ng pagkagalit sa kanilang boss at nagkaroon talaga naghimagsik sila. Tapos nangyari yung mga tao syempre makapangyarihan sila, marami silang pera. May mga gwardiya doon, mga armado, pinagpapatay sila. Nagkaroon ng karahasan daw po, maraming namatay at mga taong nawalan yung tiwala dun sa kanilang boss. Na-realize nila na sobrang sama ng kanilang boss.
Kung iniisip natin na ang pagmamahal at pagmalasakit ay nagpapahina sa iyo, ay nagdudulot lamang po yun ng division, di ba? Sama ng loob at pagdurusa. Kung minsan tayo mga mananampalataya, tayo din po, di ba? Marahil di natin nagawa yung ganong bagay. Pero minsan, kahit believers na tayo, mananampalataya na tayo, hindi natin napapakita yung pagmamahal na nararapat sa bawat isa bilang mga mananampalataya, di ba? Marahil may nagawa sa iyo ang kapatid mo sa Panginoon kaya hindi na maayos ang relasyon mo sa Kanya. Or marahil may pagkakaiba kayo na nagdudulot ng iyong pagtatalo sa bawat isa. Marahil may hindi ka feel na pakisamahan na believer, di ba? Kaya parang hindi mo siya feel pakitaan ng pag-ibig. At marami pong mga dahilan, di ba, na hindi tayo umiibig sa bawat isa. Pero ito ang hamon sa atin ng salita ng Diyos sa hapon po na ito. Ito yung tema, mag-ibigan tayo sa bawat isa ayon sa katuruan ng Biblia. Okay, ang tema po natin, mag-ibigan tayo sa bawat isa ayon sa katuruan ng Biblia. Diba? Ano po ang layunin ng pag-aaral natin? Makita natin sa standard ng Biblia, hindi sa standard natin, kung papaano po ba dapat tayo umibig sa bawat isa. Diba po? Yan po ang layunin ng pag-aaral po natin sa hapon po na ito, no? Na mag-ibigan po tayo sa bawat isa, responsibilidad po natin yan sa bawat isa bilang mga mananampalataya. At title po, ito po, ang title natin, Ibigin ang bawat mananampalataya. Ibigin ang bawat mananampalataya. So ano po ba ang unang katotohanan na pwede po natin makita mula po sa talata na ito? Unang katotohanan ito po, no? Ibigin ang bawat isa kung papaano tayo inibig ni Kristo dahil ito ay kanyang utos. Ibigin ang bawat isa kung papaano tayo inibig ni Kristo dahil ito ay kanyang utos. Alam niyo mga kapatid, isa sa dahilan kung bakit natin kailangan ibigin yung bawat mananampalataya dahil yan ay mabigat na utos ng ating Panginoon. At marami po tayo mga talata mula sa Biblia na nagsasabi na ito yung utos niya na dapat gawin natin ito bilang mga mananampalataya. Tingnan po natin unang passage po natin dahil po ay love one another passages po to, topical po to. Una, basahin din natin yung John chapter 13 po, sir. Sabi dito, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay maikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ano ang nais po ipahiwatig po sa atin ng talata po na yan sa John chapter 13 po, no? Pinapakita po ito sa atin na dahil nga po ito yung utos ng Panginoon, ito ay marapat na gawin po natin ito bilang mga mananampalataya, di ba? At alam niyo po, dahil ito yung utos, sabi sa Bible po, di ba, kapag tayo ay hindi sumusunod sa utos ng Panginoon, yan ay kasalanan sa harapan ng Diyos. So bilang mga mananampalataya, kapag hindi natin ginagawa ang clear command ng Panginoon, tayo ay nagkakasala sa harapan ng Diyos. Mabigat po ito sa Panginoon, di ba? Ang pagpili na hindi mahalin ang kapwa-believer ay kayabangan sa harapan po ng Diyos. Dahil pinapakita mo na ang kanyang kaparaanan ay hindi tama sa iyo bilang isang mananampalataya. Base po sa talata na binasa po natin, may panahon lang po ba na kailangan ibigin natin yung bawat believer? May panahon ba? May sinabi ba na day? Diba? Tingnan po natin, sabi diyan, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay maikilala na lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung may pag-ibig sa isa't isa. So may panahon lang ba na dapat umiibig po tayo sa bawat isa? So pinapakita po sa atin, malinaw na sinabi ng talata, hindi po ganon, di ba? Hindi lang yan sa panahon na kapag di mo feel, di ka magpapakita ng pag-ibig, di ba? Ito'y dapat patuloy na ipinapamalas po natin sa bawat isa, no? At sabi nga po isa nagtuturo ng Biblia, ang maturity, hindi lang yan halimbawa kapag feel mo gawin. Kundi dahil ito'y utos ng Panginoon, gagawin mo kahit hindi mo feel gawin. Maturity po yun, di ba, kung kapatid? At mamaya, makikita natin, di ba,
Dahil sinusunod mo yung utos ng Diyos, to follow na yung affection. Mamaya, pag-aaralan po natin. Yung dito muna po tayo sa unang po natin, pag-aaral. Tingnan po natin yung passage na to. Napakaganda po, no? Sabi dito sa verse 34, isang bagong utos ang sa inyo ibinigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Makikita niyo po, bakit bago yan? Makita natin kanina, tinuturo na sa Bible, sa lumang tipan pa lang, Leviticus chapter 9. Actually, sasabihin ko rin po yun, buti nabasa rin natin na sa Leviticus 9. Sa Old Testament pa lang, tinuturo na ng Panginoon niya, nabasa natin sa Bible reading, mahalin mo ang kapwa, gaya ng iyong sarili. At malalaman natin na tinuturo talaga ng Diyos yun, kasi ang Diyos ay pag-ibig, di ba po? Alam ng mga Hudyo po yan, di ba? Alam nga nila yung katuroan din, di ba, dati sa passage po natin, sa topic natin, sa Sermon on the Mount na tratuhin mo ang iyong kapwa kung papaanong paraan na gusto mo rin tratuhin ka ng iba. May mindset yung mga Hudyo na dapat talaga utos ng Panginoon na mahalin mong kapwa gaya ng iyong sarili. Pero bakit naging bago ito, mga kapatid? Bakit sinabi bago? Tingnan niyo po sa verse 34. Diba? Sabi diyan, kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. So, ang dahilan kung bakit siya naging bagong utos, kasi yung degree ng pagmamahal sa bawat isa. Sabi ni Jesus Christ, di ba, yung summary ng law, 10 Commandments, tawag dito, love God above all else, di ba, and love your neighbor as yourself. Yun yung summary. Pero dito, iba. Mahalin mo yung kapwa kung papaano minahal kita. Yeah. So, ang dapat na ipamalas pala po natin sa bawat isa bilang mga mananampalataya, yung pag-ibig na ipinakita ng ating Panginoong Yesus. At ito po yung pag-ibig na walang kondisyon. Diba? Pag-ibig na walang kondisyon po, mga kapatid. At makikita po natin dito sa talata po na ito, no? Kapag nagagawa natin umibig, gaya sa kung paanong paraan umibig ang Diyos, ano po ang pinapakita sa atin ito? Kapag tayong mga believers, nagagawa natin sinasabi sa verse 34, ano ang nangyayari? Verse 35, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So, ang indication, kapag ginagawa daw natin verse 34, iniibig natin yung kapatid natin, gaya ng pag-ibig ng Panginoon sa atin, indication yun na talagay tayo'y mga tagasunod ng Panginoong Yesus. Di ba po? Na tayo'y mga alagad ng ating Panginoong Yesus. Kung sinasabi natin, Kristiyano ako, di ba? Follower of Christ ako, dapat nakikita yan sa buhay mo, yung verse 34. Nakikita sa buhay natin. Di ba? Alam niyo po, di ba, kung yun pala yung identity natin na sa Christian, mga Kristiyanong mapagmahal dapat tayo, hindi ba kahihiyan yun sa pangalan ng Panginoon kung nakikita sa atin na wala tayong pag-ibig sa bawat isa, meron tayong bitterness sa bawat isa, meron po tayong kapuotan sa bawat isa, di ba po? Or we feel lamang yung mga tao, di ba, na gusto natin pakisamahan po. Diba po? Hindi po tama po yun sa atin bilang mga mananampalataya. Dapat po, sabi ng Biblia, na magmahalan po tayo kung paano tayo inibig ng Panginoon po. At makikita po natin dito sa talata po na yan, sabi nga po ng nagtuturo ng Biblia, kung sinasabi mo, mature Christian na ako matagal naman ako nagbabible. Marami nga nagsasabi sa akin na na okay akong Kristiyano, na talagang napapadama ko naman daw yung pag-ibig ko sa kanila. Diba? Tingnan niyo yung degree, verse 34. Sabi po doon, di ba, yung degree, kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sabi ng commentator na yon, walang makakapagsabi pa sa atin, habang nandito pa tayo sa lupa, hanggat wala pa tayong glorified body, ay nagawa ko na yung magmahal sa aking kapwa-believer, gaya kung paanong inibig ako ng Panginoong Yesus. Kasi kaya yan yung degree, yan yung standard, para mapahiya tayo every year. Meron at meron pa talaga kailangan baguhin sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya nga po sa Philippians chapter 1 verse 9, di ba? May prayer doon na pinag-pray ni Paul yung mga Philippian believers that your love may abound more and more in knowledge and discernment to prove what is excellent para mag-grow kayo sa pag-ibig. Sabihin nun, meron at meron po talaga tayo bilang mga mananampalataya na kailangan baguhin po, no? Huwag po tayo maging stagnant sa ating spiritual maturity. Diba? Masakit po no sa salita ng Diyos. Nung inaaral ko din ay meron din pala akong parang, may part pala na parang, kailangan dapat, ito pala dapat ginagawa ko, standard pala ng Diyos. Ba? Masakit para sa atin talagang,
Meron at meron po talaga. Sinabi ng Panginoon po talaga. Kailangan gawin po natin yan. Ito pa po, John chapter 15, verse 12 to 13. Sabi po dito, ito ang aking utos. Ayan na naman po, utos ng Panginoon, na kayo'y magmahalan sa isa't isa, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibinigay ng tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. So yung pagmamahal na pinakita ng Panginoon, yung degree dyan, ay sacrificial love, na talagang pinakita ng Panginoon yung pag-ibig niya para sa atin, na yung standard ng pagpapakita ng pag-ibig sa bawat isa ay sacrificial at walang kondisyon po. Diba? Biro niyo po, namatay si Jesus para bayaran kasalanan natin. Hindi naman niya pinili na, halimbawa, dito lang ako mamatay kasi ito yung mga gusto ko. Hindi, sa lahat Sa lahat po ng mga tao. Verse 17, sabi dito, ang mga bagay na ito ay inutos ko sa inyo upang kayo'y magmahalan sa bawat isa. So, ulit-ulit po yan sinasabi ng Panginoong Hesus, di ba? Pinapakita nito yung kahalagahan sa atin bilang mga mananampalataya na magmahalan sa bawat isa at hindi raw po ito optional. Hindi optional na gawin lamang, kundi ito po ay nararapat na gawin. Tunay na walang makakapagsabi nga po na perpekto po tayo, kailangan natin ng tulong at biyaya po ng Diyos para magawa ang mga bagay na ito. At mamaya, pag-aaralan din po natin yung passage po na yun. Sino ang magbibigay sa atin ng strength para magawa natin umibig sa bawat isa? Okay? At tandaan po natin na ang pagpapakita ng pag-ibig ay hindi dahil sa nakasanayang kultura nating mga Pilipino, diba? Kundi ano ba ang sinasabi ng God's Word. Kasi habang tumatagal po tayo sa pananampalataya, hindi tayo dapat sa desisyon natin na ito yung nakalakihan ko, nakagisnan ko, ito yung feel ko. Kundi dapat, habang tumatagal tayo, ano ba sabi ng God's Word dito? Ano ba yung dapat kong gawin? Okay, 1 John chapter 3, verse 11, tas verse 23, no? Makikita rin po natin dito na ang tema po ng 1 John ay test din po kung masasabi ba natin, talaga bang ako'y tunay na Kristiyano? Diba? Kanina sa umaga may talata po, no, evidence din kung ano ba masabi mo na kung ikaw ba ay tunay na ligtas sa Kristiyano. Ganon din po sa 1 John. At isa sa test ay nagpapakita raw po tayo ng pag-ibig sa bawat isa. Verse 11, sapagkat ito ang mensahe na iyong narinig, buot pa ng pasimula, na mag-ibigan tayo sa isa't isa. Verse 23, sabi po dito, at ito ang kanyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng anak ni Jesucristo at tayo'y mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. So makikita po natin sa verse 11, bakit sinabi dito, saan tumutukoy yung pasimula dito? Na? Sapagkat ito ang mensahe na iyong narinig buhat pa na magsimula. Diba? Tumutukoy daw po ito marahil sa panahon na kung saan narinig nila ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, diba? Hindi lang nila napakinggan ng pasimulang ebanghelyo ng Diyos, kundi kung papaano dapat magmahalan ng bawat believer. So, tinuturo na ni John, alam na nila na yung gospel, by faith alone, through Christ alone, nanampalataya sila. At tinuturo na po talaga sa kanila na ang command ng Panginoon bilang mga disipulo niya ay mag-ibigan po tayo sa bawat isa. At makikita po natin, no, verse 23, at ito ang kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo at tayo mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. So makikita po natin dito, no, na ang truly saved Christian po talaga, hindi lang siya nanampalataya sa Panginoon, kundi dapat may binagong buhay. Diba? Na dapat nakikita sa life natin bilang mga mananampalataya, test kung tayo'y Kristiyano, tayo'y galing sa Panginoon, kung tayo'y umiibig sa bawat isa. At makikita po natin dito na yung kondisyon po na yan ay dapat patuloy na pinapakita natin sa bawat isa. Di ba? At ano po ang mga application po natin dito na pwede natin matutunan? Una, dahil ito po ay utos ng Diyos, hindi optional na ibigin ang believer, kundi ito ay dapat natin gawin. Dapat sa bawat isa po bilang mga mananampalataya. Alam niyo po, pwede tayong magawang maraming paglilingkod sa Panginoon, di ba? Mga ministry, pwede kang maging effective sa teaching, pwede tayong maging effective sa singing or instrument, kahit na ano man, di ba? Maraming magaling ka sa leadership. Pero alam niyo po ba, hindi nalulugod ang Diyos sa atin. Kung marami tayong nagagawang paglilingkod, pero yung way of living naman natin ay hindi nakakalugod sa harapan ng Diyos.
mas nagiging kalugod-lugod sa Diyos kung tayo obedient sa Kanyang salita. Obedience talaga po mga kapatid, di ba? Kaya nga po, last time yung memory verse natin, ano ba ang tinitingnan ng Panginoon? Di ba sa Isaiah, taong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, nababagabag sa kasalanan at bumabalik sa salita niya. Meron ba doon sinabi, taong nababagabag, maraming nagagawang paglilingkod para sa Panginoon? Wala, di ba po? Sinabing nababagabag sa kasalanan, nagpapakumbaba, bumabalik sa God's Word. Yung sumusunod, obedient. Di ba? Yun yung tinitingnan po ng Panginoon. Ha? Okay, ang standard kung masasabi natin na tayo umiibig sa kung papaanong umibig si Kristo sa atin, ito ay sinabi ng Biblia po. Dapat ang standard ay kung papaano po tayo inibig ng Panginoong Hesus. Upang mapahiya tayo, magising tayo sa ating mga sarili na, ay, hindi pa pala ako umiibig talaga ng nararapat. Diba? Meron pa palang kailangan i-grow as a Christian. At alam niyo po mga kapatid, no, patotoo rin natin yan, hindi lang sa bawat isa, kundi sa labas din po, di ba? Biro niyo po, isipin niyo, kung tayo mga believers, hindi tayo nagpapakita ng pagmamahal sa bawat isa, di ba? Sasabihin nila, yan ba ang mga Kristiyano? Yan ba yung sinasabi na love one another? Akala ko ba yung Diyos nyo, yung Diyos ng pag-ibig? Pero ba't ang gulo nyo dyan? Ba't nag-aaway kayo? Diba? Diba? Nasisira po ang ating patotoo as a Christian. Diba po? At pang-anim, ang mga taong hindi nagpapakita ng pag-ibig ay mga taong mayabang sa harapan ng Diyos. Nagyayabang po tayo sa harapan ng Diyos. Pride yun, di ba? Ito ang dahilan kung bakit hindi po natin magawang ibigin ng bawat isa kung minsan, di ba? Dahil hindi nila makita na sila din ay nagkakamali. Kaya kapag ang isang tao ay nagkamali, ay hindi nila napapakitaan ng love, compassion, di ba po? Ang mga taong hindi nagpapakita rin ng pag-ibig ay prideful dahil minamaliit ang kapwa believer, di ba? Minamaliit nila, sabi nga ng isang nagtuturo ng Bible, si Paul David Tripp, kahit din sa church, mayroong mga tinatawag na mga ministry bullies, di ba? Ministry bully, sinabi niya yun, di ba? So, paalala po sa atin from God's Word, nasisira ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kung tayo po ay hindi namumuhay ng nararapat ayon sa Kanyang salita, na may pag-ibig sa bawat isa, at dahil ito'y utos niya, ito po ay dapat gawin natin bilang mga mananampalataya. At ito po, another truth po na makikita natin, ito rin po ang tinuturo ng Biblia sa atin kung paano po ba dapat tayo mag-ibigan sa bawat isa. Second point po natin ito. Sabi po dito, okay, ang pag-ibig sa bawat isa ay dapat patuloy ginagawa at mula sa puso. Ang pag-ibig sa bawat isa ay dapat patuloy ginagawa at mula sa puso. Patuloy po natin ginagawa sa ating mga believers, no? Sa mga mananampalataya. Sabi po dito, Romans chapter 13 verse 8. Sabi dito, huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, kundi mag-ibigan sa isa't isa sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa nakatupad na ng kautusan. Alam niyo po, yung previous verse po niyan, tumutukoy, kaya po nagkaroon yung ganyan ng sentence sa verse po na yan, sa verse 8, na huwag kayong magkautang sa anuman, sa kanino man. Kasi po sa verse 1 to 7, tumutukoy po yan sa government, di ba? Yung responsibilidad ng mga mananampalataya sa government, di ba? Tayo mga Pilipino, kailangan magbayad tayo ng mga tax natin, yung mga kailangan natin gawin sa government, di ba? As long as hindi naman kasalanan pinapagawa ng government sa atin, gawin natin yung responsibility natin sa kanila. At hindi lang yun, yung responsibility mo sa kapwa believer mo, marahil baka may ipinangako ka or baka nangutang ka sa kanya, di ba? Kailangan bayaran mo, di ba? Kailangan bayaran mo. O kahit na anumang responsibility na dapat mong gawin sa believer. Di ba? Kaya yan po yung context po niyan. Tapos sinabi sa verse 8, huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, as much as possible, ang mananatiling obligasyon mo sa iyong kapatid sa Panginoon ay yung obligasyon na ibigin natin ang bawat isa. Diba po? Sana walang mapag-isipan natin yung kapwa believer na may utang pa nga, hindi pa nagbabayad sa akin yan. Ipinangako nga yan, hindi nga tinutupad sa akin. Diba? Mga obligasyon natin sa bawat isa, sana po hindi ganun, kundi ang obligation natin sa bawat isa ay yung manatili ay pag-ibig. Diba? Pag-ibig. Yun lang dapat manatili, na pakitaan natin patuloy ang bawat isa ng affection, pagmamahal sa bawat isa. Sabi po dyan, no, makikita po natin dito na ang pagbabawal dito ay nasa pautos.
Utos po yan ng Panginoon. Na hindi dapat yan ginagawa ng bawat mananampalataya. At sabi po dito, kapag ginagawa natin yan, sapagkat umiibig sa kanyang kapway, nakatupad na ng kautusan. Diba? Nagagawa natin sundin yung utos ng Panginoon. At saan tumutukoy yung kautusan na yan? Tumutukoy po yan sa law ng Panginoon. Simple lang po sa Ten Commandments, di ba? At sinamarize ni Jesus Christ po yun, di ba? Love God above all else and love your neighbor as yourself. So nagagawa natin, natutupad natin yung utos ng Panginoon kung nagagawa natin ibigin yung bawat believer, so, di ba? Bawat isa. So, at sabi po dito, minsan lang po ba ang pagpapakita ng pag-ibig po dito? Sabi po dito ay araw-araw. Kung may opportunity tayo magpakita ng pag-ibig sa ating kapatid sa Panginoon, pakita po natin yung padama po natin. Diba? Isang talata pa po, Hebrews chapter 13 verse 1. Sabi po dito, ipagpatuloy ninyo ang pag-ibig magkakapatid. Reminder naman ng nagsulat nito, hindi alam kung sino talaga nagsulat. Sabi ng iba, si Paul, pero hindi talaga natin alam kung sino. Okay, pinapakita po dito another reminder na isa sa kaaya-ayang reminder sa atin ng Panginoon, kaaya-ayang pamumuhay na nakalugod sa harapan ng Diyos ay yung pagpapakita ng pag-ibig sa bawat isa na dapat ginagawa natin po yan. At makikita po natin sa Hebrews, isa sa paraan na pwede mo mapakita yung pag-ibig mo sa kapatid mo sa Panginoon, yung kapag, halimbawa, pag may mga church gathering po, di ba? Or kaya naman, pag may opportunity ka na makausap ang kapatid mo na may problema, in-encourage mo na magpatuloy sa Panginoon. Diba? Dinadamayan po natin ang ating kapatid sa Panginoon. Kaya naman, pag sa group chat po natin sa PLBC GC, may nagsisend po, di ba? Pag-pray nyo ako, kailangan may ganito, mayroong kailangan sa kusuhin, sa ospital, pag-pray nyo si ganito kasi namatay yung kanyang mahal sa buhay. Pinagpipray natin, pinapakita natin yung encouragement. O dumadalo tayo sa burol, mga ganun po ba? At another passage po, 1 Peter chapter 4, verse 8, sabi po dito, higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtataik ng maraming kasalanan. Alam niyo po, yung previous verse po niyan, sa verse 1 to 7, sinasabi po ng talata na yan, dahil kayo ay mga Kristiyano na, diba? Dapat magkaroon kayo ng pag-iisip gaya ng Panginoong Hesus na ginagawa yung kalooban ng Diyos. Tapos na yung mga panahon na kung saan ginugol natin yung panahon natin sa paggawa ng kasalanan, dapat ang panahon natin ngayon ay ginugugol natin sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Tapos sinabi dito ni Pedro sa verse 8, dapat mamuhay na kayo sa kabanalan, gawin nyo na yung kalooban ng Diyos. Higit sa lahat, parang binibigay importansya, higit sa lahat, pero higit sa lahat, ito gawin nyo. Magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. Fervent love, bilang mga mananampalataya. Fervent love, maningas na pag-iibig. Okay, yung maningas na pag-ibig po dyan ay yung sincerity, sincere love talaga sa bawat isa. Mula sa puso po talaga natin bilang mga mananampalataya. No? At makikita po natin dito, ano ibig sabihin nito? Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Ibig sabihin po ba niyan, parang babaliwalain ko na lang yung kasalanan na ginawa ng kapatid ko sa Panginoon, puro pag-ibig, di ba? Hindi naman po tama po yun, di ba? Yung pag-ibig na parang binabaliwala mo yung kasalanan ng kapatid mo sa Panginoon ay hindi rin pagpapakita ng pag-ibig, yung maya pag-aralan po natin. Pero ang ibig sabihin po niyan, ganito po yan mga kapatid, di ba? Kung tayo, fervently, iniibig natin yung bawat isa, pinapakitaan natin ng pag-ibig yung bawat isa, hindi ka na nagtatala ng pagkahamali sa iyong kapatid sa Panginoon. Di ba? Diba? Minsan sa atin bilang mga tao, no, parang minsan bumabalik sa isip natin yung ginawang mali sa atin ng tao na yun. Diba po? Pero kung tayo yung mga believer na nagmamahal talaga sa bawat isa, hindi na natin dapat binabalikan yun. Diba? Kung napag-usapan na, naayos na, ay dapat wala na po. Wala na po dapat. Diba? Dapat bukal po sa ating puso po yan. Diba? So pinapakita rin po nito, no, na talagang tayo mga mananampalataya, meron at meron pa rin. Bagamat ligtas na tayo, nakakilala tayo sa Panginoon, etong identity natin na sa Christian, magpakita ng pag-ibig sa bawat isa. Pero may times pa rin talaga na nakagawa tayo ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya nga po sa James chapter 1, verse 31, sinabi doon, alisin natin yung kasalanan, di ba? Wala po dyan, sir. Alisin natin yung kasalanan, di ba, sa ating buhay, kasi meron at meron pa.
Ang dahilan kung bakit di natin nagagawang magmahal sa kapatid natin sa Panginoon, or may nagagawa tayong mali sa kanila sa harsh words natin, sa pride, madali tayong mairita sa mga simpleng bagay na dapat, di naman dapat big deal, impatient, may failure ang kapatid sa Panginoon at may expectation ka, di ba? At narahil nainis ka sa kanya, di ba? At makikita po natin dito mga kapatid, no, kapag nagagawan pala tayo ng kapatid natin sa Panginoon at nilapitan niya tayo, di ba? May mali siyang ginawa sa iyo, pero nang humingi na siya ng tawad sa iyo, dapat mga kapatid, hindi na natin inaalala pa po yun. Hindi na natin binibigyang pansin pa kung talagang iniibig natin yung kapatid natin sa Panginoon. Opo. Kasi ang mangyari po mga kapatid, kapag pinatili natin yung galit sa ating puso, hindi natin magagawang ibigin yung bawat isa. Ang cross-reference po niya ng 1 Peter 4:8, Proverbs chapter 10, verse 12, sabi dito, ang pagkamuhi ay nagbubunsod ng alitan. Pag mamumuhi ka sa kapatid mo, mas lalo mong inaalala yung mga ginawa niya mali sa iyo. Nagbubunsod yan ng alitan, away. Diba? Hindi pagkaaroon ng pag-ibig sa bawat isa. Sabi dito, ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsuway. Na ibig sabihin po niyan, hindi kapag yung tao na yon gumawa siya ng mali, diba? At humingi siya ng tawad sa iyo, hindi mo na inaalala yung mga bagay na yon. O kaya naman, hindi ka masyadong nagdedwell sa ginawang mali sa iyo ng kapatid. Kasi pag nagdwell ka, hindi mo talaga mapapakitaan ng pag-ibig ang iyong kapatid sa Panginoon. Diba? 1 Peter chapter 1, verse 22, basahin po natin. No? Sabi po dito, ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng iyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Sabi po dito, mag-ibigan kayo sa isa't isa nang may buong alab mula sa dalisay na puso. Mali sinabi ng talata po na yan. Ano po ang ibig sabihin nito? Ngayon nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng iyong pagsunod sa katotohanan. Ibig sabihin po ba niyan, tayo nagligtas sa sarili natin o may ginawa tayong paraan para linisin yung sarili po natin? Tumutukoy po yan sa kaligtasan na tinanggap mo sa Panginoong Hesus. Once na nanampalataya ka, nakita mo sa gospel na ang tanging paraan para malinis ka sa iyong mga kasalanan at patawad sa iyong mga kasalanan, pinaniwalaan mo yan, nanampalataya ka sa Panginoong Hesus. Nilinis mo na ang iyong sarili mula sa iyong karumihan dahil nalinis ka na ng ating Panginoong Hesukristo mula sa kanyang banal na dugo. Oo. At yung pagsunod sa katotohanan diyan, tumutukoy po yan sa gospel. At bakit nasabi ni Pedro dito, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Kasi ang truly saved Christian, may binagong puso ay nakikita sa bawat isa na meron tayong pag-ibig sa bawat isa. Tunay na pag-ibig po sa bawat isa. Tunay na pag-ibig sa bawat isa. Sabi po dito, mag-ibigan kayo sa isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Yan naman, sincere affection po talaga. No? Sincere love sa bawat mananampalataya. Alam niyo po, hindi po talaga tayo bilang mga mananampalataya affectionate people. Mamaya, makikita po natin dahilan bakit hindi tayo ganun talaga. Hindi, kahit sabihin natin, nakikita, may rami naman nagsasabi, mapagmahal ako Hindi po talaga. Mamaya, pag-aaralan po natin. No? Dahil tayo mga tao, selfish people po tayo, prideful people po tayo. Pero kapag naligtas na tayo, may ability na po natin gawin yon. May ability na po tayong sumunod sa Panginoon at magpakita ng sinserong pagmamahal sa bawat isa. Meron na po yan. So in application, una, continually love one another with a pure heart at magagawa natin ito sa tulong ng Diyos. Kailangan mo ng biyaya ng Diyos, di ba? Kaya nga, miracle yung kaligtasan di ba? Kasi sa gospel na yan, nanampalataya, kahit ang puso natin ay hindi talaga sa salita ng Diyos, nagawa nating manampalataya at miracle yan, hindi ka lang naligtas, binago ng Diyos yung buhay mo, binago ng Diyos buhay ko rin po. Marahil hindi mo feel, di ba? Sa ngayon parang wala kang makitang dahilan para magpakita ng pag-ibig sa iyong kapatid sa Panginoon. Maraming mga dahilan, di ba? Opo. Pero makikita po natin dito na sa unang point pa lang natin, kahit di mo feel, walang sincere love, unang point natin, utos ng Diyos yan. So whether you feel it o hindi, utos ng Panginoon, sundin mo. Sundin natin. Paano po ba natin malalaman kung tayo lumalago sa pag-ibig po talaga? 1 Corinthians chapter 13, wala po dyan, Sir Jason. Ako na lang, basahin ko na lang po dito. Ang pag-ibig ay matiisin. Paano ba natin makikita kung tayo habang tumatagal lumalago sa pag-ibig? Nakikita sa atin ito, mas nag-grow tayo dito. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob.
patient ka sa iyong kapatid sa Panginoon. At patuloy ka nagpapakita ng kindness, kagandaang loob sa iyong kapatid sa Panginoon. Pinaglilingkuran mo ang iyong Panginoon, diba? Na-encourage mo ang iyong Panginoon. Diba? Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi ka rin dapat nainggit kapag yung kapatid mo, halimbawa, siguro marami siya nagagawa sa ministry or pinagpapahala siya ng Panginoon. Diba? Kung talagang iniibig mo yung Panginoon, yung kapatid mo, nagre-rejoice ka sa mga accomplishment niya, na-encourage mo siya. Diba? Sabi po dito, mapagmalaki o hambog, yung prideful. Diba? At makikita natin, hindi rin po dapat sa atin bilang mga mananampalataya, yung mataas yung tingin sa sarili natin, yung aura. Di ba may mga gano'n na pag may mga ugali iba yung mga tao, kapag mataas yung degree or mayaman, parang mababaw tingin nila sa tao, di ba? At sinabi ni James po yun, di ba, na sa royal law, no, na hindi dapat tayo namimili ng mga taong iibigin natin, di ba? Kundi dapat pantay yung tingin natin, walang nakakahigit, di ba po? Yung royal law, tumutukoy sa royal law yung pag-ibig ng Diyos, yung na ibigin natin yung bawat isa, utos ng hari po yun. Sabi dito, hindi magaspang ang kilos. Hindi ka gagawa sa iyong kapatid sa Panginoon ng bagay na hindi ka respeto, na hindi dignified, hindi decente. Hindi ka gagawa ng anumang mali, di ba po? Hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan, hindi selfish, di ba? Hindi mayayamutin yung irritable, nairita. Madali ka bang mairita? Kahit sa mga simpleng bagay lang. May mga bagay na hindi mo naman dapat i-big deal, pero binibig deal mo, di ba? Hindi dapat po ganun sa atin bilang mga mananampalataya, di ba? Hindi nagtatala ng mga pagkakamali, yung keep record of wrongdoings, di ba? Inaalala. Kapag naalala po natin yung mga kapatid, mag-memorize tayo ng verse, intrusive thoughts yan na ginawa sa akin ng kapatid ko ito di ba? Ito dapat, intrusive thoughts yan, labanan natin, diablo yan, hindi sa Diyos yan. Diablo po yan. Para hindi tayo magkaroon ng, tawag dito, unity, sa diablo po yan, hindi sa Diyos yan. Sabi po sa verse 6, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Kung tayo nagpapakita ng pag-ibig sa ating kapatid sa Panginoon, hindi tayo natutuwa na sila ay nagpapatuloy sa kasalanan, kundi mas nag-rejoice tayo, natutuwa tayo na yung mga kapatid natin sa Panginoon nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Verse 7, pinapasan nitong lahat ng bagay. Sabihin nun, cover. Pinapasan, kino-cover. Hindi, kumbaga, pag may usapan lang kayo, or involve yung tao na yun, tas may usapan kayo, may problema, hindi mo ikakalat yan sa iba, hindi mo isasama yung ibang tao, kundi kayo lang, mag-ayos kayo ng kayo lang. Di ba po? Hindi yan yung mag-a-announce ka, ganito yan si ito ginawa sa akin yan Di ba po? Sabi rin po dito, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay. Minsan, di ba, parang tayo mga tao, pag sinabi niya na, may tanong ka, tapos sinagot niya yung tanong mo, tas totoo ba yan? Oo, totoo yan. We, talaga? Tas parang sa puso mo, oo nga. Tas sa puso mo, parang hindi. Sa isip, hindi. Oo lang yan, pero sa puso talaga niya, hindi yan sincero. Diba? Nagsisinungaling yan. Hindi dapat po ganun. Diba? Yung pag may tanong ka, halimbawa, ano po ba? Di ba, for example, talaga bang masasabi mo na talagang wala ka ng galit? Hindi, wala na talaga. Hindi nga, wala na talaga, promise. Diba? Tapos sa isip mo, galit pa rin to Diba? Alam niyo po, merong isang circumstansya na may kilala akong kapatid sa Panginoon, hindi dito. Kahit sa isip niya, hindi daw talaga kapanipaniwala, pero dahil sinabi ng Bible, love, believe all things, pinaniwalaan niya. At nalaman, in the end, na nagsinungaling talaga yung tao pala na to. At least sa part niya, hindi siya nagkasala ng ganitong bagay na dinadoubt niya yung kapatid niya. Kasi na-realize niya, kung siya'y nagsisinungaling, sa Panginoon ang bahala sa kanya. Panginoon ang bahala sa kanya. Basta ako, ginawa ko yung part ko, pinaniwalaan ko yung kapatid ko sa Panginoon. At ano nangyari, lumipas mga ilang panahon, nalaman na nagsinungaling talaga yung tao na yun. Ang Diyos na ang humatol sa tao na yun. Diba? At sabi dito, tinitiis ang lahat ng bagay. Ano po ibig sabihin dito ng tinitiis ang lahat ng bagay? Ibig sabihin po niyang ganda ng illustration ng isang nagtuturo ng Biblia. Di ba pag sasundalo ka, lalabang ka, may kapaggera ka. Siyempre,
Kahit sobrang hirap na, pagod ka na, mamatay ka na, 'di ba? Kahit may dugo-dugo ka na, gusto mong manalo. Pipiliin mo para sa iyong country, 'di ba? O para sa iyong team. So ibig sabihin po nito mga kapatid, kahit sobrang hirap nang mahalin ang iyong kapatid sa Panginoon. Kahit parang di ko talaga kaya ibigin 'to eh. Parang nainis talaga ako eh. Pero dahil sinabi ng passage na yan, kahit sa mga panahon na mahirap ibigin siya, mamahalin mo pa rin. Yun talaga sabi ng God's Word po. Marahil sa workmate mo yan, sa classmate, sa iyong kapatid sa Panginoon, dapat patuloy po tayo nagpapakita ng pag-ibig. Ang dahilan kung bakit po natin ayaw umibig, mga kapatid, dahil sa una pa lang, ay nagdidesisyon talaga tayo na ayaw natin. Hindi talaga natin gusto sundin ng Panginoon. Disobedient lang po talaga tayo. Disobedient bilang mga kapatid sa Panginoon. Another passage, habang tumatagal ang pag-ibig dapat natin sa bawat believer, ay dapat stagnant lang po ba? Hindi ba nag-grow? Third point po natin. Okay, third point po natin. Ang pag-ibig sa bawat isa ay dapat nag-uumapaw at lumalago. Ang pag-ibig sa bawat isa ay dapat nag-uumapaw at lumalago. 1 Thessalonians chapter 3 verse 12. Sabi dito, at naway palaguin at pasaganain kayo ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, gaya naman namin sa inyo. Okay. Sino ang nagbibigay sa atin ng paglago sa pag-ibig para mas lalo po tayong lumago? No? Kasi sabi po dyan sa talata, at naway palaguin at pasaganain kayo ng Panginoon. Yung strength, galing sa Panginoon po yan. Gusto niyo po bang lumago? Gusto ba natin lumago sa pag-ibig? Galing yan sa Panginoon. Let's ask grace sa Panginoon para magawa po natin umibig sa bawat isa. At makikita po natin sa 2 Peter chapter 1, isa sa mga magandang passage ng pandemic, no, na nangaral po si Pastor dito, sa passage po ng God's Word, na merong passage doon na kailangan magsipag ka na mag-add sa iyong faith ng virtue, may part ka bilang mga mananampalataya. Pero pinakita na rin sa 2 Peter chapter 1, binigay na ng Diyos yung lakas or mga kailangan natin para magawa natin mamuhay sa kabanalan. So in the same way, totoo na may part ka, pero hindi mo magagawang umibig kung wala yung strength na galing sa Panginoon. Kailangan mo ng lakas sa Diyos. Huwag natin kailanman isipin na ang dahilan kung bakit natin nagagawang umibig sa bawat isa ay dahil pinalaki kasi ako na ganito, sanay na ako ganito, kilala ako ganito, parang personality ko talaga to. Hindi, sa Panginoon yan. Strength na galing sa Panginoon. At pinapakita po dito, saan tayo dapat lumago sa pag-ibig, diba? At saan dapat nag-uumapaw yung pag-ibig natin kanino? Sa pag-ibig sa isa't isa, bawat believer po yan. At sinabi diyan, at sa lahat ng tao, gaya naman namin sa inyo. So sinasabi ni Paul na kagaya ko rin na mas lumalago yung pag-ibig ko sa inyo. Okay? At makikita po natin dito mga kapatid, no, yung pagpapakita ng pag-ibig pala, hindi lang yan sa fellow believers, kundi sa lahat ng tao, unbelievers. Diba? Dalawa lang naman ang tao sa buong mundo ngayon, sa buong mundo, di ba? Isang mananampalataya at unbeliever. So, kung ikaw'y Kristiyano, ibigin mo yung kapatid mo sa Panginoon. Pangalawa, mahalin mo rin yung yung mga unbelievers, lahat ng tao, di ba po? At alam niyo po, nasira ang ating testimony. Kung tayo bilang mga believers, hindi maganda yung relasyon natin sa mga kapitbahay, di ba? Or sa mga ka-workmate natin, sa mga classmate natin, di ba? Kristiyano tayo, pero halimbawa, kung sa school ka, Kristiyano tayo, pero nag-cheat tayo, no? May mga kodigo, di ba? O kaya naman sa trabaho, parang may kumukuha ka ng pera, di ba? Hindi ka nagiging tapat na trabahador, di ba? At marami pang iba. Alam niyo po, ang isang illustration, nalaman ko lang po ito, napakinggan ko ng podcast. Si Abraham Lincoln, isa siya sa example na makikita natin, na nagpakita ng magandang patotoo dahil nagpakita ng pag-ibig sa unbeliever. Si Abraham Lincoln, merong isang tao sa panahon niya na galit sa kanya. Ayaw siya maging leader. Alam niyo yung biro? Sabi ng tao na yun, alam niyo, hindi na natin kailangan pumunta sa Africa o sa jungle para makakita ng gorilla. Alam niyo kung bakit? Meron na sa Amerika, ayan o si Abraham Lincoln. Ginanon siya, sinisiraan siya kasi ayaw siya. Tapos si Abraham Lincoln, president na siya. Na nangyari, para nakalimutan kung anong position sa government, kung sa military, sabi, pinag-usapan nila,
yung tao na yun ang bubuli sa kanya, yun yung ilagay natin. Sabi ng mga kasama niya, bakit yan, Abraham Lincoln? Bakit yan? Di ba inaaway ka nga niyan? Di ba dami mga batiko sa iyo niyan? Hindi siya kasing fit. Tapos tinawag yon, tapos naging part yun ng committee niya, nakakasama niya, nakakatrabaho niya, pinapakitaan niya ng pag-ibig. At alam natin nangyari, di ba, na-assassinate si Abraham Lincoln. At alam niyo sinabi ng tao na yun na nangbubuli sa kanya, Abraham Lincoln is the greatest president in America ever. Bakit? Nagpakita ng kindness si Abraham, pag-ibig sa unbeliever. So sana din po, no? Alam niyo po ba si Abraham Lincoln, akala ko nga hindi Kristiyano yun eh, pero nabasa ko sa Paces, sa SALT, Kristiyano yan, nagbabasa ng Bible, tapos nagpe-pray pa. Ha? Talagang matapat na Kristiyano talaga si Abraham Lincoln, di lang siya, pati si George Washington. Diba? So dahil doon, ba't niya nagawa yun? Diba? Dahil utos ng Panginoon sa kanya, binigyan siya ng strength ng Panginoon. Another passage po, 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. So, ano po ang sinasabi ng talata na ito, no? Makikita po natin, natutuwa po kasi si Pablo sa mga testimony ng mga believers po dito sa 1 Thessalonica, na dahil po sila ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, ginagawa yung kalooban ng Diyos, ba? Namumuhay sila sa kabanalan, nagre-remain sila na sa pananampalataya na matibay despite sa persecution, at pangalawa, nagpapakita sila ng pag-ibig sa bawat mananampalataya. So makikita po natin na kasama sa buhay ng mga mananampalataya talaga ang magpakita ng pag-ibig sa bawat isa. Letters po yan. Na application po natin, una, humingi tayo ng biyaya sa Diyos na magawa natin bilang mga mananampalataya na umibig sa bawat isa. Kailangan natin ng strength mula sa Panginoon. Hindi sa willpower natin, kundi sa strength, grace ng Panginoon. At makikita natin sa bawat isa kung tayo ba'y lumalago sa pananampalataya, kung mas lalo natin nirerespeto ang bawat isa, pinaglilingkuran ang bawat isa, at patuloy na pinapakitaan ng kabutihan ng bawat isa. Let's ask grace for the Lord. Kailangan po natin yan. Ang pwedeng prayer request po natin, Lord, ano po bang area sa aking buhay na kailangan kong lumago sa pag-ibig? Dahil kailangan po natin ito as a believer, bilang mga mananampalataya. And the Lord will surely answer that prayer kasi will niya yan eh. Gusto niya lumago tayo. Hindi dapat po tayo makontento sa kung ano ang pag-ibig na ating pinapakita ngayon, kundi dapat mas lumalago pa para sa Panginoon. Ang dahilan po mga kapatid, hindi lang, ang dahilan po kung bakit natin gagawin lahat ng inuutos sa atin ng Panginoon, hindi lang sana dahil utos niya, kundi dahil mahal natin ang Panginoon. At huling katotohanan po, na mapag-aaralan po natin sa hapon po na ito, fourth point po natin, ang tunay na mananampalataya ay umiibig dahil siya ay inibig ng Diyos. So, naalala niyo po yung sinabi ko sa inyo kanina, sa pag-aaral po natin, na hindi talaga tayo mga affectionate people. Bakit? Kasi may nagturo sa atin kung paano umibig, ang Diyos. Diba? 1 John 4:7, mga minamahal, mag-ibigan kayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakilala sa Diyos. So, makita po natin another evidence, no, na makita po natin sa 1 John na tayo tunay na galing sa Panginoon, na tayo mga Kristiyano, mga mananampalataya, kung iniibig ba natin ang bawat isa. At makikita po natin, kapag ang isang believer po dito, sabi niya, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakilala sa Diyos. So makikita po natin dito, kapag as a Christian, kung nagagawa raw po natin bilang mga mananampalataya na sumunod sa Panginoon, na may pag-ibig, tandayan na talagay tayo'y pinanganak ng Diyos. Galing tayo sa Panginoon, na born again tayo in the Spirit po mga kapatid, na merong binago sa ating puso. At sinabi dyan, talagang tayo yung mga tunay nakakilala sa Diyos kasi may binagong puso. Di ba po? At yung salitang makita po natin sa 1 John 4 dito, nakakilala sa Diyos, ay ang idea po niyan, nasa past tense po, nangyari na yan. Pero hindi lang po yan nangyari ngayon, hindi lang po yan natapos, kundi yung resulta niyan ay patuloy pa rin po nangyari. Ibig sabihin nun, kapag truly believer ka, nakilala mo talaga ang Panginoon, pero patuloy mo pa siyang nakikilala sa buhay mo.
Yan ang tunay ng Kristiyano, kaya nga po tayo nag-aaral ng God's Word. Kaya nga po may prayer si Paul na ma-filled pa yung mga believers with the knowledge of His will at mas makilala siya. Kasi habang tumatagal, mas lalo pa natin nakikilala ang Diyos na nagre-resulta sa atin bilang mga mananampalataya na mas lalo pang umibig, nakikilala natin kung sino ang Panginoon kapag lumalapit tayo sa Kanya. Diba? At alam ng believer na ang pag-ibig sa Diyos dahil kilala niya kung sino ang Panginoon. Dahil ang Diyos ay ang pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig po. Isang passage pa po, 1 John chapter 4, verse 10 to 12. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Wala nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo ay nag-ibigan sa isa't isa, ang Diyos ay mananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. So makikita po natin sa passage na yun, tinuruan pala tayo ng Panginoon na magmahal, di ba po? Pinakitaan tayo ng Panginoon ng pagmamahal. Kaya lang po tayo natuto umibig bilang mga mananampalataya. Hindi talaga tayo natural, affectionate people. Tinuruan tayo ng Panginoon. Kasi may mga standard tayo mga tao kung paano umibig. Pero ang Diyos na nagturo sa atin kung paano ba tayo umibig, di ba? Pinakita nga po doon na sinugo niya yung kanyang anak, binigay niya si Jesucristo para bayaran ng ating mga kasalanan. Romans 5:8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noon tayo yung mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Iniiwan ni Kristo ang langit para abutin tayo mga tao. Yan yung tunay na pag-ibig. Hindi yan yung pag-ibig na nakikita nyo sa internet, sa mga, halimbawa, mga radyo. Yan talaga yung pag-ibig. Pag-ibig na pinakita ng Panginoon sa atin. Ano ang tugon natin? Diba? So, magmahalan po tayo sa bawat isa. Makita po natin, isang illustration, sa boss nga po natin, di ba? Nahihiya tayo kapag hindi natin nagagawa yung trabaho natin ng maayos. O kaya sa teacher natin, di ba? Pag yung project natin, hindi natin ginawa ng maayos. Sa Panginoon, paano pa kayo yung Panginoon, di ba? Di ba dapat higit sa Panginoon tayong nahihiya? Kasi yung Diyos palang nakikita na yung ginagawa natin di ba po? Sabi nga ni Jim Berg, napakinggan ko rin sa podcast niya, na yun nga yung shinare din sa atin ni Pastor na may estudyante na laging late sa klase. Diba? Tinanong niya, sinabi niya na kapag lagi ako pupunta na diyan, sa oras na yan, magigising ka ba? Oo. Sabi ni Jim Berg, diba, hindi ka ba natatakot? Yung Panginoon palang nakikita ka na yung nalilate ka lagi sa school. Diba po? Pagbaliwala po ito mga kapatid, alam niyo po, pinapakita po natin ito, binabaliwala natin yung pag-ibig ng Panginoon na pinakita niya sa atin, yung tinuro niya sa atin, kapag hindi natin ito ginagawa. Diba? Ang Diyos na nga nag-example kung paano natin gawin. Diba? Tapos hindi pa natin ginagawa. Hindi po ba kakaiyan sa Panginoon po yun? So ano ibig sabihin po sa talata dito? Sabi dito, diba, walang nakakita kailanman sa Diyos. Diba? Simple lang po yan. Talagang wala po nakakita sa Panginoon dahil Espiritu po ang Diyos. At ang tinutukoy po ni John po dito ay yung Ama. Sa John chapter 1 verse 18, cross-reference din po neto, sabi dito, walang sino man nakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. So, ang idea po niyan talaga mga kapatid, wala talaga nakita sa Panginoon dahil ang Diyos ay Espiritu Tapos sinabi dito sa passage po, diba, sa verse 12, wala nakita kailanman sa Diyos. Kung tayo ay nag-iibigan sa isa't isa na natili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. So, anong idea po niyan? Ba't nasabi po ni John po yan? Ibig sabihin po dyan ni John, sinasabi po niyan mga kapatid, oo, hindi natin nakita ang Panginoon. Diba? Dahil ang Diyos ay Espiritu. Pero isa sa tanda na talagang nakilala mo ang Panginoon, bagamat di mo siya nakikita sa buhay mo na iniibig mo yung bawat mananampalataya, di ba? At sabi po diyan, kung tayo ay nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Ano ba ang idea niyan? Na kapag nag-ibigan lang tayo sa isa't isa, nandiyan yung presensya ng Diyos. Pag wala, aalis ang Panginoon. Ang idea lang po niyan mga kapatid, truly Christian tayo, saved tayo, di ba? Pinapakita yon sa paraan na tayo nagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Ebidensya yun mga kapatid nga po kapag umiibig tayo sa kapwa-believer natin,
tayo sa Diyos. At ebidensya yun na dahil nakikita sa buhay natin, natural sa atin bilang mga mananampalataya na dapat ganun response natin, dahil sa pinapakita natin na pag-ibig sa bawat isa, yun yung natural response natin. Talagang pinapakita kasama natin ng Diyos, na ang presensya ng Diyos ay sa atin, nananatili sa atin dahil sa way of living natin, na ang Diyos ay sumasa atin dahil nagpapakita po tayo ng pag-ibig sa bawat isa. At sinabi dyan, at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin, perfected o kompleto. Na talagang, masabi natin, talagang naturuan tayo ng pag-ibig ng Panginoon kasi kung paano natin pakita sa bawat mananampalataya. Diba? At yung idea po ng sakdal dito, yun nga rin po, tapos na po yan, nangyari na yan sa atin at patuloy pang nangyari. Tapos na po siya, pero continuous action pa rin po. No? Na makikita natin yung perfect love na naranasan natin sa Panginoon dahil tinuruan tayo ng Panginoon, patuloy natin pinapakita sa bawat believer. So, isang passage po, 1 Thessalonians chapter 4 verse 9. Ngunit tungkol sa pag-iibigan ng mga magkakapatid ay hindi nyo kailangan man na kayo'y sulatan ng sino man sapagkat kayo man ay tinuruan ng Diyos na mag-ibigan sa isa't isa. Bakit sinabi dyan na tinuruan ng Diyos na mag-ibigan sa isa't isa? So, konti na lang po paliwanag dito kasi makita po natin sa verse 8 yung Holy Spirit binigay ng Diyos sa atin. At alam po natin, yung ikatlong persona, yung banal na Espiritu ay Diyos din. At yung Espiritu Santo, siya nagko-convict sa atin kung paano po tayo umibig. Diba? Tinuturuan tayo. Diba? Ginagabayan tayo ng Panginoon. Base po sa talata po na yan. Diba? At makikita po natin sa 2 John verse 5. Diba? Na, sabi dito, ngunit ngayon hinihiling ko sa iyo, ginang, na hindi para bang sinulatan kita sa isang bagong utos, kundi ang aking natanggap buhat ng pagsimula na tayo mag-ibigan sa isa't isa. Si John po, makikita po natin, laging niyang nasa tema yung epistle niya, yung pag-ibig, yung love. Yung love, no? Kasi si John po ay apostle of love. At makikita po natin na yan yung madalas na tinuturo ng Panginoon sa mga disipulo niya. Kung mababasa niyo po yung 12 ordinary men na diniscuss ng men's fellowship last time, si John mainitin yung ulo, maambisyon, makasarili. Pero habang tumatagal, binago siya ng Panginoon. Unti-unti nawala ang mga bagay na yun. Kung si John nabago ng Panginoon, natuto siyang umibig, tayo rin kaya tayo baguhin ng Panginoon. In application, kung naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, dapat natin ito ipamalas o ipakita sa ating mga kapatid sa Panginoon upang magawa nating mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Ang evidence na tayo ay truly saved Christian, ay kung nakikita sa atin, bilang mga mananampalataya na umiibig tayo sa Diyos. Dahil kung hindi, baka hindi ka talaga tunay na Kristiyano. Professing Christian ka lang kasi dapat meron change life. Diba? Alam niyo po, lagi mong i-preach yung gospel sa sarili mo. Yung gospel, yung mabuting balita na si Jesus namatay para sa iyong mga kasalanan. Binayaran niya, pinakita niya yung pag-ibig niya sa iyo. So dapat yung pag-ibig na pinakita sa iyo ni Kristo ay dapat mo ring ipamalas sa kapwa-believer mo at unbelievers. Kapag nakikita mo na may kakulangan ako, parang hindi talaga ako, hindi ko nagagawang umibig gaya yung sinabi ng God's Word. Alam niyo po, wag tayong manlupaypay o malungkot ng sobra. Tamang malungkot dahil nagkasala tayo. Pero 1 John 1:9, hingi mo tawad sa Panginoon. Diba? Bangon ka. Wag susuko. Wag nang halimbawa, parang nahirapan ako gawin to, nakakaya, hindi ako ganito. Kundi hingi mo ng tawad sa Panginoon, bumangon ka, magpatuloy ka, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Sino ba namang hindi nagkakasala dito mga kapatid? Kaya nga tayo nag-aaral sa prayer meeting, sa worship, di ba, ng God's Word, para ma-remind tayo ng God's Word, di ba? Hanggat wala pa ang glorified body, meron kailangan baguhin. At magpatuloy lang po tayo sa Panginoon. At hindi ka nagpapatuloy dahil sa tao. Magpapatuloy ka dahil sa Panginoon. Kasi ang focus mo ang Panginoon. Kaya nga ang Christian life race, nakatingin ka sa Panginoon. You're serving the Lord, hindi ang tao. Okay? Marahil may nagawan ka ng mali, hindi mo nakipakitaan ng pag-ibig ang iyong kapatid sa Panginoon. Mag-sorry tayo mga kapatid. Nagsusorry pa rin po ba tayo? Pasensya ka na, kasi talaga ganito yung ko, nadala ko na emosyon ko, hindi kita napakitaan ng mali. Pasensya na, nagkaroon talaga ako ng bitterness sa iyo. Pasensya mo na ako, patawarin mo ako. Diba? Mingi po ba tayo ng sorry? At yung mga taong hinihinga ng sorry, magpatawad. Dahil yan yung pagpapakita rin ng pag-ibig, ng kindness. Diba? Hindi weakness po yun mga kapatid.
habang tumatagal tayo sa buhay Kristiyano, dapat nga, naalala ko sabi sa akin ni Pastor, kasi parang nadi-discourage ako, parang lagi na lang, ang dami kong mali. Sabi sa akin ni Pastor, masanay ka na sa buhay Kristiyano, Brad, kasi lagi ka magsasorry sa Panginoon. Malang araw, pag nagkapamilya ka din, magsasorry ka. Ganun talaga ang buhay Kristiyano. Basta bumalik lang tayo sa God's Word. Kamusta ang ating buhay nitong mga nakaraang araw? Masabi ba natin na ako ay umiibig sa aking kapatid o kahit kanina man ayon sa katuruan ng salita ng Diyos? Kung hindi po, paalala sa atin ng God's Word. Diba? Na panahon na tayo ay umibig sa bawat isa ayon sa katuruan mismo ng salita ng Diyos. New Year's resolution natin ngayon 2026, no? Na mas lalo pa tayong umibig sa kung paano umibig ang Panginoon sa atin. Huwag tayong titigil mumuhay para sa Panginoon. Kahit ilang beses tayong madapa, tuloy lang. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Manalangin tayo, tumingi ng biyaya sa Diyos dahil at meron pang kailangan baguhin sa atin. No? Hanggat wala pang maluwalhating katawan, glorified body state natin, meron pang kailangan baguhin. Let's ask the Lord's grace para mabago tayo. Kaya nga po ang tema natin, mag-ibigan tayo sa bawat isa ayon sa katuruan ng Biblia. Let's pray. Let's ask the Lord. Manalangin po tayo. Kailangan po natin to. Let's pray. Panginoon, patawarin niyo po kami, Lord. Nakita po namin sa salita mo, simula ito sa preacher na ito. We might think, Lord, na kahit kami ay manggagawa, nagtuturo ng salita mo, we are exempted sa sin. Pero hindi po kami exempted, Lord. Kaya nga po kami nag-aaral ng salita mo ay para din mabago ang buhay namin. Kaya patulungan niyo po kami lahat, simula sa preacher na ito at lahat ng member ng PLBC, ang aming pastor din po, iba pang members, simula sa mga bata at matatanda. Help us, Lord, na umibig sa kung paanong umiibig ka sa amin. Lord, meron talagang kailangan baguhin. Kaya po, help us na mas lalong maging kagaya ka, na mas lalong makita sa aming buhay bilang mga mananampalataya na umiibig po kami. At ito po ang daan, parang ibang believers din, manampalataya sa iyo, dahil nakikita sa aming buhay ang binagong buhay ni Kristo sa amin, Lord. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Aming salamat po. Okay, tayo po yun na po ang ating message ngayong hapon po. Ano? Ang ating pong gagawin ngayong hapon ay fellowship na tayo. Fellowship na tayo. Anong oras na po ba?